Isang mapagpalang araw po ng Martes, February 3 na po 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe, and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update po natin, meron po tayong low pressure area na minomonitor sa ngayon. So titignan natin kung ito ba'y banta ng babala o banta ng magiging bagyong Basyang, no? Sa ngayon, ang low pressure area ay meron pong estimated na lokasyon na 1,585 kilometers east of northeastern Mindanao. So kung makikita nyo, ito'y papalapit na, papasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Nasa medium chance na po ito na category para maging isang ganap po na bagyo o tropical depression. Pero sa ngayon, hindi naman ito nakikitaan ng banta. Nalalakas into typhoon o super typhoon category, kasi yung iba naglabas ng update, sabi magiging typhoon o super typhoon daw. Ang bagyong susunod po ay tatawagin natin bagyong Basyang, ha, para po sa kaalaman po ng bawat isa. Aalamin natin yung forecast weather condition natin, yung tropical cyclone threat potential. Pero dito po muna tayo magsisimula. Ngayong araw po ng Martes, February 3, meron tayong forecast weather condition. Bukod sa low pressure area, meron tayong mga lugar na apektado ng mga pag-ulan dulot po ng shear line, northeast monsoon at localized thunderstorms. Sa area ho ng Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, yung mga lugar ho na yan ay patuloy pong mag-ingat sa banta ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms. Ito po yung kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagulog at pagidlat, and usually lagi nangyayari yan sa hapon at sa gabi dahil po sa shear line. Ang shear line, ito po yung nabubuo, no, kumpul ng ulap, kaulapan na nabubuo dahil sa salubungan ng malamig at mainit na hangin. Yung mga lugar na binanggit ko, Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, mag-ingat po sa posibleng impact ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Eto, dito naman tayo. Mga lugar naman na apektado po ng northeast monsoon or hanging amihan. Sa area ng Batanes at Mabuyan Islands, mag-ingat sa banta po ng maulap na kalangitan na merong mga light rains. Pag sinabi nating light rains, yan yung mga ambon, mahihinang pag-ulan dahil po sa amihan o northeast monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ho ng Mindanao, ng malaking bahagi ng Mindanao, ay apektado naman ng mga localized thunderstorms. So pag sinabi nating local thunderstorms, ito po yung mga biglang bugso ng pag-uulan na nangyayari madalas tuwing hapon at inaabot yan sa gabi. Yung mga pag-uulan naman yan, para mapaghandaan natin, tumatagal ng 30 minutes hanggang isang oras. Kapag severe thunderstorms, tumatagal hanggang 2 oras. So maging alerto at maging handa po yung mga lugar na aking binanggit. Dito naman tayo sa may Metro Manila. Ang Metro Manila naman po ay patuloy pong makakaranas ng maulap na kalangitan, cloudy skies po with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. So yan po, tatlong weather system pa rin na patuloy na nakakaapekto kahit maganda ang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. May mga lugar na nakakaranas ng mga pag-ulan. So maging sensitibo tayo sa pagko-comment natin. Sinasabi, mainit naman eh. Bakit sinasabi may mga pag-uulan? Hindi lahat ng parte ng ating bansa mainit, magandang panahon. May mga ibang lugar na apektado ng shear line, localized thunderstorms na nakakaranas ng mga pag-uulan. Tatlong weather system, northeast monsoon, shear line at ito pong localized thunderstorms. So dito na tayo sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Sa pagitan ho ng February 2 hanggang sa February 8 ay mas lalapit o papasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na ating minomonitor noong mga nakarang mga araw pa. Ito po ay tumataas ang tsansa na maging tropical depression or mahinang bagyo. Pag sinabi natin na tropical depression, mahinang bagyo lamang yan, na dapat bang katakutan, dapat bang mangamba o mataranta tayong lahat? So hindi ho, no? Kinakailangan natin maging handa at huwag matakot. Kapag pinaghandaan naman natin ng isang bagay, nagiging ligtas tayo at nagiging kampante. Pero lagi ko sinasabi sa inyo, kapag naging bagyo po itong low pressure area nito, tatawagin itong bagyong Basyang. Kapag mahina ito o naging tropical depression, more on mas maraming pag-uulan ang idudulot nito at ibibigay sa mga direktang lugar. Sa ating advanced weather forecast or system, nakikita ito ay dadaan, no?
patumbok dito sa may silangan po ng Mindanao at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Palabas sa kanlurang bahagi po sa may Palawan area. Yan yung nakikita, mahaba yung radius o yung lawak po nitong low pressure area. Kaya naman kapag ka ito'y naging bagyong Basyang, mas malawak na area ang masasakop po nito. So, lagi ko sinasabi, hindi naman ito pasok sa pagiging typhoon o super typhoon category na bagyo, pero magdoble ingat, no? Lagi ko sinasabi. Doon sa isang week natin, sa pagitan ng February 9 hanggang February 15, wala naman na o nawala na sa forecast itong low pressure area na medium chance na maging tropical depression, pero magkakaroon ulit ng panibagong low pressure area. Marami nagtatanong, sabi, bakit daw gano'n, no? Sabi, nasa isang bagyo lang daw ang papasok, mabubuo ngayong February, bakit daw may panibagong mga low pressure area naglalabasan? Alam nyo ho, tama naman, nasa isang bagyo lang, pero yung pinakamax ay aabot hanggang sa dalawa. Pero yung dalawa is medyo mas malabo po yung nangyari. Pero yung isang bagyo may chance, dahil nakita natin medium chance po ito, yung low pressure area, at tatawagin bagyong Basyang, kailangan maging alerto at maging handa po tayo. Kasi kahit sabihin natin na eto low pressure area lamang, baliwalain natin kasi magtatag-init naman, no? Yun ang sinasabi at dahilan ng iba. Pero di ba kayo nagtataka kahit tag-init, no? May mga bagyo pa rin pumapasok sa loob ng ating bansa. At huwag kayong mag-alala kasi kahit naman maging bagyo yung LPA na yan, hindi yan lalakas dahil merong malamig na hangin na sumasangga po dito sa mga low pressure area. Ang katakutan natin kapag walang amihan at pumasok na ang summer season ng tag-init, doon mas may chance pang magkaroon ng mga malalakas na bagyo. Pero hindi ko sinasabi kapag tag-init may mga bagyo, dahil po kapag nasa summer season tayo, tag-init, malimit din yung mga bagyong pumapasok. At kinakailangan maging alerto, maging handa, at laging mag-antabay sa ating update. I-monitor natin yung patuloy, yung direction po niya, no? Ulitin ko, silangan ng Mindanao, Eastern Visayas, hindi nakikitang mahagip ang malaking bahagi ng Luzon, pero lalabas sa kaldurang bahagi po dyan sa may Palawan area. Sa ngayon mga kababayan, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay natin panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.